Hello mga ka-viewers. So sa mga nakaka-relate ng sitwasyon ko ngayon, so sana matulungan niyo ako or sana ipag-pray niyo na lang din ako na bigyan ako ng malawak at malawak at payapang kaisipan. Kasi nga sa trabaho ko kasi 3 years na ako doon. So, ngayon, yung manager na hired nila, bago lang kasi tatlo na yung, nagkatrabaho nga pala ako sa cafeteria ngayon, sa DU, benchmark ang namin company name. So, so yun nga, 3 years ako doon, then, nag-expansion kami. So, yung one cafeteria naging tatlo. So, ngayon, ako lang yung supervisor doon sa tatlong cafeteria na yun. At front of the house ako. Kumbaga, front of the house, nagdi-deal ako sa mga employee at saka yung mga nakikita ng guests. Nakipasalamuha ako sa mga guests, sa mga kumakain sa cafeteria namin. So, which is yung mga empleyado ng benchmark. So doon naman sa back of the house, yun naman yung manager. Mga manager naman nagluluto, yun nga yung mga hinahain namin na pinipresenta namin sa mga empleyado na kumakain sa amin sa cafeteria, yun naman yung mga niluluto ng mga manager along with the cooks that they hired for that position or in that department, okay? So ngayon, yung manager na hired, na bago namin hired, or nila hired, di ako sali doon, na hired nila, isang buwan na siya nagkatrabaho, then nag-quit siya kasi na-strain yung back niya. Tapos, sa bigat nga naman kasi ng mga binubuhat sa kitchen. So, na-strain yung back niya, then realize niya siguro na it's not for her. So, yun, apply siya ng other opportunities din. Natanggap siya, na offeran siya din, lumipat siya. So, ngayon, wala na ako manager. Pero before din naman, ang mga manager sa cafeteria, hindi naman nila sila nag-handle ng mga gawain ko. Ako yung mga, pagpasa sa akin, ako na lahat gumawa ng parang ako yung parang manager. Nagmamanaging din ako ng mga bagay-bagay sa cafeteria na kahit walang manager. Kasi ang responsibilidad lang talaga nila is ma-provide yung pagkain. Then yun na yun. Then about managing, handling the staff, ako yun. Tapos inventory, ganun, paggawa sa menu, ako din yun. So parang manager na din ako. Pero hindi title. Okay? So yun nga, ngayon nahirapan ako mag-decide kasi sinasabi sa akin ng dalawang manager ko na tatlo silang manager ko ngayon. So, pang-apat sana yung manager sa cafeteria. Pero wala na. Dahil sa balik ko dito sa tatlo na original na manager ko. Sabi ng dalawa na assistant manager ng general manager namin, sabi na, bakit hindi na lang daw akong tumakbo na manager sa cafeteria? Ang sabi ko naman, wala akong passion sa pagluluto. One important things is learn how to cook. Kasi sa 100%, naka 70% ako. 30% na lang is cooking. So, sabi nila, ikaw naman na ang nagmamanage ng cafeteria. Bakit ayaw mo na lang matutunan yung 30% para ikaw na yung, nasa yun na lahat yun. Ikaw na yung entitled dun sa brand na cafeteria. Sabi ko, sa branch na cafeteria pala. Di branch na cafeteria. So sabi ko naman, sa bagay, fast learner naman ako, pero with proper guidance, support, and leading sa akin, to me, then kaya ko siyang gampanan. Kasi pagluluto lang naman, I have a taste naman, di ba? Charot. Mga Pilipino, mahilig naman magluto. So, hindi naman tayo bobo sa pagluluto. Kahit hindi tayo nagluluto, alam natin yung lasa, alam natin yung
yung dapat itsura niya, 'di ba? Tsaka yung yung ganun nga, ano yung mas papatok sa tao. So, marunong naman tayong tumingin sa ganun. So, kahit hindi tayo cook. Nahirapan lang ako mag-decide kasi ang managers kasi is salary. Kailangan is, ang minimum hours yun is, minimum to max is 50 hours to 65 hours. O talagang whole week talaga siya. One day lang mostly talaga yung day off mo. Tapos gigising ka pa na maaga, lalo na pag magluluto. Dati nung nag-manager ako 8 to 4:30 sa hapon, tapos from 4 to 2 a.m. So, ganun dati yung schedule ko. So, now, pag magmamanager ako dito sa kitchen, is 6 a.m. to 3:30 siguro. 3:30 to 4. Ganun siguro yung magiging schedule ko. Paano naman yung mga anak ko? Si Abby, 6 years old pa lang. Si Aaron, pag pinasakay mo ng bus, sinubukan namin 3 beses. 3 beses din nag-skip ng school. Imbis na papasok na siya sa bus, tumalikod, tumakbo, umuwi para mag-video games. So, natotrouble kami. Hindi lang kasi siya natotrouble. Ako din, mas ang parents kasi CPS, nagko-contact sa amin, So, yun nga, naguguluhan ako. Ano ba talaga mas importante ngayon? At the same time, nag-i-study din ako ng pharmacy tech. Para makapasa ako at lilipat ako doon. Kasi nga, mas easy siya. Tapos, hindi talaga siya sobrang nakapagod mentally at saka physically. So, kung sa health ang pag-uusapan, much better talaga siya. Much, much, much better. Sa payment naman, maganda din. Sobra, compare sa supervisor na pay ko ngayon at pharmacy tech, mas easy yung trabaho ng pharmacy tech kaysa sa supervisor na ginagawa ko. As supervisor kasi na ginagawa ko is parang managing talaga siya. Then, na lang, let me tell you, yung supervisor is 20, tapos yung pharmacy tech more than 20, diba? Tapos 8 hours lang din, hindi ka nagagawa ng homework pag uwi mo sa bahay. Kasi supervisor ko ngayon, pag uwi ako, gumagawa pa ako ng schedule, nagpa-plan ahead ako. Tapos, nagpa-plan ahead ako, ano ang mga toppings sa menu, tapos ano mga activities na, or mga events na magaganap, pag-iisipan ko na agad kung anong gagawin ko sa menu. Just, marami siya talagang stress. Sa pharmacy tech, pag pumasok ako, kung ano yung trabaho mo ng araw na yun, matatapos din ng araw na yun. Pag uwi mo sa bahay, wala ka iniisip kasi pagkapasok mo kinabukasan, panibago na naman. O, diba? Wala ka, hindi mo siya dadalhin sa isip. Tsaka, mas may work balance ang pharmacy tech kaysa sa supervisor sa cafeteria. Kasi anytime na gusto ko magbakasyon sa pharmacy tech, basta communicate ahead of time lang, okay. Dito naman sa supervisor sa cafeteria, kailangan pag nagpaalam ako, hindi pa sigurado kung a-approvean. Kasi nga, I'm one of the main person in the building. Tsaka ako lang talaga yung nagmamanage ng cafeteria. So, lalo na ngayon wala kaming manager. For the sake of the title, it's good to take the cafeteria. Siguro yung cooking, magkiklik na lang siguro yung passion ko pag nandun na ako. Kasi galing din naman ako sa culinary background na yung mga family ko, mahilig talaga kami magluto. Talagang cooking talaga. Kaya siguro mabilis ako matuto doon kasi nga may talent. Yung gifted talaga yung mga lola ko. Tapos growing up with grandma, grandparents. So nakikita ko talaga paano siya magluto. Kaya doon, kahit sinasabi ko na wala akong passion doon, pagka nakaharap ko na siya, lumalabas yung talent ko. Doon naman sa pharmacy tech, nahirapan lang talaga ako sa math. Pero, meron talaga mga challenges talaga na hindi talaga perfect,
na kailangan mo talagang dumaan sa mga challenges na yun para masubok mo yung sarili mo at saka malaman mo kung hanggang saan pa yung kaya mo. Tsaka yung growth din, para sa growth mo din. So, yun lang, mahirap talaga magtimbang. So, gusto ko rin kasi sa akin din, kung malaki na lang yung mga anak ko, kaya ni Abby, kung si Abby ay 9 or 10. So, siguro, hindi ko na siya masyado iisipin kung sa pagdi-decide doon. Pero at the same time ngayon, kasi nagde-decide ako, lalo't bata pa sila. At gusto ko habang nasa poder ko sila, magsisimba din sila. So, hindi ko na nga ako makapagsimba kasi nga yung schedule ko is sa cafeteria is Sunday. May schedule ako. Dati, Monday to Friday ako. Tapos, i-change ko siya from Sunday to Thursday. Ang reasoning naman behind it is, ako talaga nagpa-change nun. Kasi nga, pagka may emergency ako or mapapa-appointment ako sa mga bata, ayoko payagan. Kasi sabi ko, sige, imbes na Monday to Friday, Sunday to Thursday na lang. Para yung Friday, yun na yung magiging pag may appointment ako or something, dealing with school, with the kids, then gagawin ko na lang sa Friday. Then, mali pala. Kasi nga, hindi ko kasi inuna yung, kailangan talaga unahin mo talaga yung mas pinaka-importante sa lahat, which is the foundation. Yung palalakihin mo yung anak mo na may takot sa Diyos. Kasi, after that, na mag-grow sila, umalis sila sa poder mo, that's the most important, biggest and the most important thing. Big deal talaga siya. Kasi pag lumaki sila, knowing na kilala nila si Lord, hindi ka matatakot kahit saan sila. May gagabay sa kanila. Kasi hindi ka naman nandun tabi nila 24/7. Tsaka, hindi lilisan tayo sa mundong ito. So, at least, kahit anong mangyari, may guidance, may security talaga. So, yun talaga ang kailangan ko pag-isipan. Ano yung mabe-benefits namin as a family. Kasi yung pera, nawawala yan eh. Magkasakit ka lang eh. Hindi, gaya ng manager ko, na-strain yung back. What if hindi na siya maka-work sa ganyang trabaho? Or maka-manager, wala lang tatanggap sa kanya. Wala na siyang salary. So, diba, damage forever. Okay? So, ganun. Kaya, mahirap talaga magtimbang. So, kung para sa akin, sabihin mo na lang, sabi nga ni mama, 2 years lang naman, kaya mo yan, di ba? O 2 years nga siya, para what if dahil sa yung motive ko, intention ko, hindi maganda, hindi ko inuna yung si Lord. Tapos, alam mo naman, si Lord ang nagbigay ng buhay sa atin. Si Lord din babawi niya. Si Lord ang nagbigay sa atin ng lakas. Si Lord din ang babawi niya. So, kung hindi ko siya pa-priority, magsasorry lang ako. Palagi na lang ako nagsasorry. Paano ako gagawin ni Lord ng maayos? Paano ako tutulungan ni Lord? Paano ako bibigyan ni Lord ng greatest opportunity? Kung hindi ko siya pinipili. Alam mo yun. Alam ko naman, God is forgiven. Pero alam mo na dapat siya yung priority. Dapat siya talaga yung number 1. Sorry, Lord. So, I'll decide based on what I need to accomplish you, what I need to get closer to you. So, help me not get tempted by title, by money, by all the things on earth na worldly things, worldly material things, Lord. So, help me na ang focus ko is direct to you, get closer to you, bring my family and my relatives closer to you, and then you'll work the rest. I lift all my plans to you, Lord, and forgive me for overthinking things. But from now on, I'm just gonna let you lead. And, but of course, kailangan ko mag-outspoken and then say my opinions, and whichever one that will work, that as long as it's aligned to your will and purpose and plan, then I'll go for it. But if not, it's not worth it, because you're the only worth, God. You're worth it of it all. You're worth than anything, Lord.
Since ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, ikaw lang nagmahal ng lubos sa amin, ikaw ang nag-sacrifice at tumubos sa aming mga pagkakasalanan. Binigay mo ang iyong buktong na anak para kami maligtas, matulungan, magkaroon ng another chance, eternal life in your presence and in heaven. So, time, your promise will soon will true will come true, and help us here, Lord, to make good choices and right choices and straight our path towards you. In Jesus Christ, amen. Thank you.